magiging karakili. ₱100 bilyon budget insertions na si Pangulong Bongbong Marcos umano ang nag-utos. Isa po yan sa mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico na unang beses nagsalita mula nang pumutok ang issue sa flood control projects. Bumalta naman ang Malacanang sabay hamon kay Ko na umuwi na sa Pilipinas. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Hindi na ako mananahimik. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa videong ipinadala sa media ng dating staff ni dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico, tahasang idinawit ni Ko sa issue ng budget insertions sina Pangulong Bongbong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Hindi raw direktang nakausap ni Ko ang Pangulo. Ipinaabot lang daw ang utos sa pamamagitan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Sabi raw sa kanya ni Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw sina Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na yun. Tinawagan ko po agad si USEC Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa isang pulong sa Aguado Building sa may Malacanang, kung saan naroon din daw sina Pangandaman, Romualdez at Justice Yusek Jojo Cadiz, binigay raw ni Bersamin kay Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama rito ang mahigit 81 billion pesos na halaga ng construction at rehabilitation ng ilang kalsada, slow protection structure, flood mitigation structure at flyover. May hiwalay ring listahan para sa halos 19 billion pesos na alokasyon para sa iba't ibang programa. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Ilang araw raw matapos nito ay tinanong niya sina Romualdez, Pangandaman, Bersamin at Cadiz kung pwedeng 50 billion pesos lang na halaga ng mga proyekto ang ipasok sa panukalang budget. Ilagay na lang daw sa unprogrammed funds ang natitirang 50 billion pesos. Total Office of the President din naman ang nagpapalabas ng unprogrammed funds. Kung buo raw kasing isisingit yung 100 billion pesos, mas malaki na ang budget ng DPWH kesa edukasyon na dapat may pinakamalaking budget alinsunod sa konstitusyon. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ayon kay Ko, handa na siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan.
May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Nauunawaan daw niya ang galit ng publiko sa kanya, pero wag daw sana siyang husgahan agad. Sabi ni Ko, umalis siya ng bansa noong July 19 para magpa-medical check-up sa Amerika. May plano naman daw talaga siyang bumalik pagkatapos ng SONA, pero pinigilan daw siyang umuwi ni Romualdez. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Hindi malinaw kung saan at kailan ni-record ang video. Si Budget Secretary Amena Pangandaman na itinuro ni Ko na siya umanong nagsabi sa kanya ng utos na insertion ng Pangulo, mariing pinabulaanan ang alegasyon. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. We respect and strictly follow the budget process kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ayon na rin kay sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Tingin ng palasyo, ramdam na ni Ko ang mga ebidensya magdiriin sa kanya sa mga maanumalyang flood control project at ang kanyang inilabas na pahayag, paraan para umiwas sa pananagutan. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Naniniwala rin ng palasyo na may ibang nasa likod ng binasang pahayag ni Ko. Hamon pa nila sa dating kongresista. Saldico should come back to the country and sign everything he said. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Justice, hindi basta magagamit ang mga pahayag ni Ko sa video. Magagamit lamang daw ito kung isasama ang video sa kanyang counter affidavit o isusumite bilang ebidensya. Unless po it was submitted as part of the evidence, hindi po namin siya pwede i-consider. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, maingat daw munang pag-aaralan ang mga binanggit ni Ko sa video. Gayun din ang mga naisiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Romualdez, ngunit wala pa siyang tugon sa ngayon. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ni Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sinabihan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson si dating Congressman Zaldico na magpunta sa Senado at panumpaan ang kanyang salaysay para magkaroon ito ng halaga. As of now, walang probative value kasi naman under oath. Punta siya rito, mag-take vote siya at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga seryoso. Why would, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Second, bakit niya binito? Sa isang post ngayong gabi na kalaunay inalis sa Facebook account ni Ko, hinimok ni Ko si Lacson na suriin ang listahan ng mga insertion sa budget para sa taong 2025. Isinama niya sa post ang anyay mga kopya ng pahina mula sa dokumento ng GAA o General Appropriations Act. Mungkahin niya kay Lacson, suriin muna ang mga dokumento bago magbigay ng mga pahayag na maaaring magbigay ng alanganing pagtingin sa issue. Nararapat daw na magkaroon ng patas at kumpletong investigasyon na nababase sa ebidensya.
Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng bagong pahayag si Ko. Itinanggi ng mga binanggit na dati at kasalukuyang senador ang mga akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap sila ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Idinawit din ni Bernardo sa issue si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Saksi si Jonathan Andal. I reiterate my deep remorse and guilt for what I have done. 14 na personalidad kabilang ang 7 dati at kasalukuyang senador ang idiniin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang ikalawang supplemental affidavit na isinumite sa DOJ. Binasa rin niya ito sa pagdinig kanina sa Senate Blue Ribbon Committee. Una sa affidavit si dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Bernardo, siya mismong naghatid umano ng 125 million pesos o 25% commitment sa bahay ni Revilla sa Cavite noong 2024. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na idineliver umano ng aide ni Bernardo sa bahay rin ni Revilla bago magsimula ang kampanya nitong 2025 elections. Sunod sa affidavit si dating Senadora at ngayong Makati City Mayor Nancy Binay, aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra ng aide ni Binay na si Carlene Yap Villa. 500 million pesos din umano ang inilaan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para kay Binay sa 2025 DPWH budget. Sometime later part of December 2023, Carlene called me and requested for a 50 million advance for Senator Binay's shoes for the holiday season during the first quarter of 2023. The commitment was delivered to Carlene for Senator Binay in several tranches in Makati and Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, "Kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati." The Sir refers to the husband of Senator Binay. Si Senator Chis Escudero, 20% umano ang kickback. Ngayong 2025, si Bernardo raw mismo ang nag-deliver ng kabuuang 280 million pesos sa building na pagmamayari ni Maynard Ngu, ang negosyante na sinasabing bagman ni Escudero. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chis Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Chis Escudero, also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu. Si Senador Jinggoy Estrada naman, humiling daw na maambunan ng 1 bilyong pisong halaga ng proyekto noong 2024 at kickback na 25%. Senator Jinggoy called me sometime in the third quarter of 2024 and asked me to request the amount of 1 billion from Sec Bonoan. Senator Jinggoy said, "Tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon." I replied, "Okay na ba ang 25% Sen?" Sen Jinggoy responded, "Okay na ang 25%. Sabi pa ni Bernardo, nagkaroon pa ng pagkakataon nitong unang bahagi ng 2025 na siya mismong naghatid ng pera para kay Estrada sa San Juan. Approximately 213 million, which I delivered to Senator Jinggoy at the Artiaga Building in San Juan City. 20% umano ang kickback ni dating Senadora Grace Poe. Noong 2024, isang staff umano ni Poe na si JY De La Rosa ang kumausap kay Bernardo para iparating ang hiling kay Bonoan na maisama ang senadora sa DPWH budget sa NEP. Si De La Rosa rin daw ang nagsabi sa kanya na makipag-ugnayan sa isang kontraktor para sa listahan ng mga proyekto. Si Bonoan naglaan naman daw ng 500 million pesos na proyekto para kay Poe. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Si dating Senador at ngayon DepEd Secretary Sani Angara, 12% naman daw ang kickback sa pamamagitan ni DepEd Undersecretary Trigive Olaivar na dati rin itong staff sa Senado. Yusek Trigive received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara while the latter was chairman of finance. Si
Senador Mark Villar na dati ring boss ni Bernardo sa DPWH kumi-kickback din umano sa mga DPWH project na idinadaan daw sa pinsan nitong si Carlo Aguilar. Kabilang umano sa kinukuhanan ng komisyon ni Villar ang pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows: 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec Mark Villar, 25% Yuse Cabral, 25% for myself. Sa lahat ng dati at kasalukuyang senador na idinawit ni Bernardo, sina Revilla at Estrada lang ang personal niya raw nakausap. Emosyonal naman si Bernardo habang binabasa ang kanyang testimonya tungkol kay Bonoan. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Akusasyon ni Bernardo, kada taon mula 2023, 5 bilyong pisong DPWH projects ang hawak ni Bonoan. 15% nitong kinukuha umanong kickback o commitment na pinaghahati-hatian daw nila ni Bonoan at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. The value of the projects that I handled for Sec Bonoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cathy Cabral. Ayon kay Bernardo, makapangyarihan si dating Yusek Cabral. Kaya ron itong magtanggal, magdagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa NEP o National Expenditure Program. Si Cabral pa raw mismo ang nakikipag-usap sa mga mambabatas kung magkano ang alokasyon sa kanila sa mga proyekto ng DPWH. Sabi ni Bernardo, siya mismo ang naghahatid ng pera sa bahay ni Cabral. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Binanggit din ni Bernardo mga dating kongresistang sina Mitch Cahayon-Uy, Florida Robes at Zaldico, pero wala masyadong detalye di tulad sa mga idinawit na senador. Pagka yung mga senador, mahaba. Pero sa mga congressman, parang kulang. 1-2 sentence lang. Why is that? As of now po, I have not really identified the projects which were downloaded to those congressman, Mr. Chair. Hindi po ako makarecover pa ng kwan, but I remember that there were projects that were really downloaded in their districts. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Bonoan, Cabral, Co, Cahayon-Uy, Robes at Olayvar. Ang kampo ni Revilla tahasang itinanggi ang mga aligasyon at tinawag itong political persecution. Imbento raw ang mga aligasyon na intensyong sirain ang reputasyon ni Revilla at ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Sasagutin daw ito ni Revilla sa tamang forum at handa siyang gamitin ang lahat na maaaring legal na hakbang. Git naman ni Binay, wala siyang kinalaman ni anumang papel sa anumang proyekto sa flood control. Wala raw siyang naging empleyado sa Senado na kayang gawin ang ibinabato sa kanya. Ayon naman sa abogado ni Escudero, dati nang napabulaanan ng mga aligasyon ni Bernardo. Wala raw direktang ebidensya nag-uugnay kay Escudero sa anumang krimen. Mga aligasyon daw ito para siraan si Escudero, gayon din ang Senado. Si Estrada mariinding itinanggi ang mga aligasyon. Wala raw basihan ang akusasyong tumanggap siya ng porsyento ng mga proyekto. Magkakontraan niya ang dalawang sinumpaang salaysay ni Bernardo, kaya nagkakaroon niya ng duda sa pagkatotoo at motibo ng mga pahayag. Ayon naman kay Po, nakakaalarma na nabanggit ang kanyang pangalan ngayong araw. Hindi raw siya kahit kailan nasangkot sa korupsyon. Suportado raw niya ang mga investigasyon at siya pangaraw ang unang nagpunta sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Umaasa siyang iimbestigahan ng DOJ ang mga aligasyon ni Bernardo. Si Villar tinawag na malaking kasinungalingan ang aligasyon ni Bernardo. Pinaninindigan niya ang anyay walang bahid niyang record bilang public servant at hiniling sa publiko na huwag manghusga batay lamang sa isang affidavit. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Itinanggi rin ni dating senador at ngayon Deputy Secretary Sonny Angara ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa 21 taon ni Angara sa gobyerno, hindi raw siya nasangkot sa katiwalian. Nagpangalan ng mag-asawang diskaya ng mga politikong nakatanggap umano ng kickback base umano sa dinala nilang ledger ng mga transaksyon sa Senado. Pero ang listahan hindi pa raw kumpleto. Saksi si Darlene Cai.
Mula sa kanilang compound sa Pasig, tumulak pabalik ng Senado ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya bago mag-alas 3 ng hapon kanina. Nakadetain si Curly sa Senado pero pinayagan siya ng Senate Blue Ribbon Committee na makauwi saglit para kunin ang ledger na dating binanggit ng mag-asawa na naglalaman ng mga transaksyon umano nila sa ilang politiko. Ang ledger na bit-bit ng mag-asawa pagbalik sa Senado, naglalaman umano ng impormasyon tungkol sa ibinigay nilang kickback sa ilang mambabatas at opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang mga proyekto kontra baha. Nasa ledger umano ang mga pinangalanan ni Curly na 6 na dati at kasalukuyang kongresista at 2 dating DPWH officials. Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Nagbagit din si Curly ng mga petsa ng pagbibigay umano ng pera at kung sino ang tumanggap. Pero ilan lang daw ito sa listahan ng mga mambabatas. Kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. Para makumpleto ang listahan, susulat daw ulit si Senator Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee kay Senate President Tito Soto para muling payagang makauwi si Curly para kunin ang iba pang dokumento. Hinihinga namin ng reaksyon ang mga nabanggit ni Diskaya. Nasa parehong pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kaya tinanong na rin siya tungkol sa mga isiniwalat ni Curly. Mr. Chair, according to Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. No show naman sa pagdinig ng Senado si dating House Speaker Martin Romualdez at 13 pang incumbent na kongresista na pinangalanan sa pagdinig. Sa isang liham sa komite, sinabi ni Speaker Bogie D na hindi sisipot ang mga mambabatas dahil haharap naman sila sa investigasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure at baka raw malagay sa alanganin ang findings ng ICI. No-show din ang 6 na dating mambabatas kabilang si Zaldico. Kaya iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian ang pag-issue ng subpoena kay Ko para kung hindi pa rin daw sumipot, maaari nang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Wala pang petsa ang susunod na pagdinig ng komite sa Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Inusisa sa pagdinig ng Senado kanina ang mga flood control projects sa Cebu, maging ang pag-aproba sa isang high-end residential project. Saksi, si Ian Cruz. Mahigit isang linggo matapos rumagasa ang matinding pagbaha dahil sa bagyong Tino sa Canlaon City, Negros Oriental. May 7 pa ring hinahanap ayon sa PDRRMO, 21 kumpirmadong nasawi. Sa Talisay City, Cebu, patuloy ang clearing operation para linisin ang putik at debris. Kanina sa pagdinig ng Senado, inusisa ni Senadora Risa Ontiveros si DPWH Undersecretary Arthur Bisnar kaugnay sa mga flood control project sa Cebu. Nasa 50 billion pesos ang ginastos sa flood control projects sa Cebu in just the last 10 years, the last decade. Of that 50B, 26 billion pesos, higit kalahati, just in the last 3 years. The sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Sa mga naging testimonies na rin po dito, doon pa lang po makikita po natin na wala pong proyekto na talagang napondohan ng tama. Dahil po lahat po nabawasan na. May isusumiti raw na formal report si DPWH Secretary Vince Tison ukol sa mga proyekto sa Cebu. Isasaad daw rito ang mga rason kung bakit ganoon ang nangyari at ang mga solusyon dito. Ayon kay Bisnar, napabayaan umano ang mga nagawang master plan para sa flood control ng Cebu. Makakasingil ba ng danyos
ang mga pamilyang namatayan o nasaktan o nawalan o nasiraan ng bahay sa palpak at substandard na infrastructure. As a personal opinion po, I think po meron po silang kinalaman at dapat po rin silang managot dito po sa nangyari sa Cebu. Pinuna rin ni Senadora Ontiveros ang pag-aproba sa Monterrazas de Cebu. Sino po ba yung nagbulag-bulagan sa DNR at DNR-EMB para mag-grant yung environmental compliance certificate nito? Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang isisi po ng Monterrazas through the whole process of EIA, kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3. And then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. Hindi ko po matanggap na hindi nyo masagot sa nangyari at sa scale niya, sa tindi niya. By now, you should be gathering some answers, hindi lang para sa publiko, pati para sa department ninyo. Wala pang pahayag ang Monterrazas, pero dati nang iginiit ng project lead engineer nitong si Slater Young na sustainable ang proyekto. May irrigation system din anya ito na kawangis ng ginagamit ng mga magsasaka na makatutulong sa pagkolekta ng tubig ulan. Ang bahagi naman ng Baler Kasiguran Road sa Dipakulaw, Aurora na winasak ng bagyong Uwan, in-inspection kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. Riprap to, di ba? Yes. Walang bakal. Yes, walang bakal. So kailangan talaga, papagitan na natin, tataasan na natin. Pero hindi matukoy ni Dizon kung substandard ang proyekto na isinunod naman daw sa disenyo ng kalsada. Pinapa-check ko pa rin kay Yusek Lara sa mga engineers natin, pero confirm na wala talagang bakal kasi doon sa lumang design, wala talagang bakal. Pero hindi lang ang nasirang bahagi ang nais niyang gawin sa loob ng 1 taon, kundi ang halos 1.5 kilometrong coastal road. Bukod sa pagkapatibay nitong kalsada, lalagyan din daw ito ng wave deflector para yung mga tumatamang alon ay babalik lamang sa dagat. Lalatagan din daw ito ng hexapad o yung tila ba malalaking mga jackstones para magpahina sa mga tumatamang alon. Bagong design na, may bakal na siya, matibay na bakal at bubuhusan na natin ang buo. Kasi ito, riprap lang to, so combination to ng bato saka ng simento. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Tampok po sa Maynila ang ilang dulang hango sa mga sikat na kwento at musika sa Pilipinas. Pinamagatan itong Silang Magigiting sa Bayang Magiliw, nahandog ng National Commission for Culture and the Arts at Metropolitan Theater. Unang tinalakay ang mga klasikong dula na Ibong Adana, Norante at Laura, at El Filibusterismo. Musikal naman ay ikalawang bahagi kung saan itinampok ang ilang sikat na awitin. Muling nagsama-sama roon ang ilang batingang aktor at aktres ng teatro. Mga kapuso, 41 araw na lang, Pasko na, at kung nag-iisip pa lang kung saan mamimili ng mga panregalo ngayong Pasko, bukas na po ang taunang Noel Bazaar sa Okada, Manila. Saksi, si Athena Imperial. Makulay at masaya ang pagbubukas ng Noel Bazaar ngayong holiday season dito sa Okada, Manila sa pangunguna ng GMA Kapuso Foundation Ambassadors na sina Carla Abellana, Rian Ramos, Tim Yap, Ashley Ortega at Iya Villania Arellano. Nag-anyaya silang mag-shopping without guilt ng pre-loved clothes and shoes sa celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation. I believe this is the most that I've donated. 9 balikbayan boxes. Yes, so I didn't even know I have that much stuff. Tuwing magpapasko, there's always got to be something major that happens to our country. But what wonderful timing it is also that we have the Noel Bazaar that is here to help in situations as such. Kwento ni Rian na ilang taon ng donor sa GMA Kapuso Foundation, naging Christmas tradition na niya ang mamahagi ng mga piling damit para mapakinabangan ng iba. Pagka more than 1 year ko na siyang hindi nasuot, then I know na para bang hinahawakan ko na lang siya for sentimental reasons, pero hindi ko naman pala gagamitin.
Si Ashley naman, first time this year na maging ambassador ng GMA Kapuso Foundation. It's better to just give it here kasi nga makakatulong pa ako sa GMA Kapuso Foundation. And yes, madadagdagan pa siya. Alam mo bang lahat ng perang kinikita nitong celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation ay napupunta sa kanilang educational programs at yung proyekto nila para sa cancer patients? Ibig sabihin, mabibili mo na yung mga pre-loved items ng mga artista, newscasters at iba pang public figures. Nakakatulong ka pa sa mga nangangailangan. Primarily, it's the building of new schools ng GMA Kapuso Foundation, and also it supports our Unang Hakbang sa Kinabukasan project, which supplies a complete set of school supplies in waterproof backpacks to over 60,000 children nationwide. 25 years of giving, 25 years of sharing to our less fortunate brothers and sisters, yung pagsuporta sa mga Filipino entrepreneurs, yung mga negosyante na gusto palang magsimula. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Nagkagulo sa yellow carpet ng pelikulang Wicked for Good sa Singapore. Sinunggaban kasi ng isang fan si Ariana Grande. Mabilis namang inalalayan at pinotektahan ni Cynthia Erivo ang kanyang co-star. Hinuli at inilayo ang lalaki at nanatiling profesional si Ariana at itinuloy pa rin ang pagpapaunlak ng panayam sa press. We love our fans in the Philippines very much. We send our love. Higit po sa pagiging alaga, bayani kung ituring ng isang pamilya ang kanilang alagang pusa. Iniligtas po kasi sila ng kanilang alaga sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino. Ating saksihan. Malambing, makulit, at playful ang mga pusa. Kaya happiness daw talaga ang kanilang hatid. Pero sa Talisay City, Cebu, pinusuan ng netizens ang isang pusa na talaga naman daw mapapagkatiwalaan. Ang 4-year-old na pusang si Neko. Iniligtas raw ang kanyang pamilya nang manalasa ang Bagyong Tino noong November 4. Like mga alas 4, kaya pag nga namig electricity, harin ako natambay sa ubos. And then, punto kabantay lang ko nga, sige siya the whole time ang iring si Neko, kaya sige ragtanaw sa gawas ba. Kwento ng dad ni Neko na si David, nakatulog na sila noon. Pero nagising daw siya nang mahulog sa sahig ang kanyang laptop patapos talunan ni Neko. Medyo naglagot na ako, mag-iahak ako ang laptop. Pero pagpunit na ako sa laptop, kaya basa namang sahog. So, kita ko sa door slowly ni isuod na ang tubig. Nagtanong ko sa bintana kay medyo taas-taas ng baha. Doon na raw niya napansin na bumabaha na. Kaya ginising ni David ang 5 niyang kasama sa bahay at lumikas papunta sa kapitbahay kasama ang kanilang mga pusa. Grabe, thankful Julie Murag ang among turn mas na anghelan me through sa mong iring. Kung tumaas pa ang baha at di sila agad nagising, baka nalagay raw sila sa panganib. May paalala naman si David tuwing may kalamidad. Dapat dyan na mga, ako sige na nga, dapat dyan na ito sila balikon kaya yun na important ba sa mong life. And then, kuha lang siguro kanang be a responsible pet owner and then no lives left behind. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.